mong ating ginagalawan na tila bawat galaw mo'y may nakalapat na panghuhusga. Bakit? Bakit kailangan pang danasin ng diskriminasyon, karahasan at di pantay na pagtrato? Isama mo na ang naturang pang-aabuso. Di ko kayo maintindihan, nakakagalit, nakakademonyo na ang bawat pangyayari na aking nakikita at nararanasan. Ang sakit sa damdamin, hindi ko kinakaya ang sikmura niyo upang kami alipustahin ng ganito. Ang daming dinaranas na karahasan, rape dito, rape doon, kababaihan, kalalakihan, o maging parte ng LGBTQIA+ ay apektado. Wala kayong pinipili saan ba dapat lumugar upang maging ligtas. May batas pa ba o sadyang pinababayaan na lamang? Ang rumaragasang dugo mula sa mga taong hinalay, sinaktan, minaliit at inalipusta, tila walang aksyon. Kailangan namin ng tulong at hindi ang diskriminasyon. Ayoko na, nakakasawa na. Ipakita at patunayan sa inyo ang tunay naming pagkatao. Kung bawat salita namin ay may pahinto agad kayo. Oo, iba-iba ang kasarian ng karamihan, ngunit hindi kayo husgado para kami husga-husgahan lang. Kami tao rin, may puso't damdamin ring nasasaktan. Kaya pakiusap kapwa ko, anuman ang kasarian mo, alam kong iba-iba tayo ng pananaw at hangarin. Ngunit isipin mo naman ang apekto ng bawat salitang bibitawan mo. Tandaan mo, may damdamin rin sila kagaya mo. Pagdating sa larangan ng pang-aabuso at karahasan, ating lipunan ay hindi nagpapahuli. Tila sa simpleng kasuotan, ika'y pipituhan ng mga tambay na tila naglalawis sa ating katawan. Nag-iigting na mga panga na gusto tayong tikman. Kasalanan ba naming kababaihan ang postura ng aming pananamit? Bakla, tomboy o ano pang kasarian? Tama ba na inyong pagtawanan at alipustahin? Alam kong hindi tugma sa inyong pananaw ang aming mga kasarian. Ngunit walang pakundangan kung kami inyong husgahan. Simple lamang ang aming hangarin, yun ay inyong tanggapin at ituring ng pantay at may pagmamahal. Karahasan dito, karahasan doon, sawang-sawa na ako, awang-awa na. Nag-iigting na ang aking panga sa galit sa mga demonyong tao na puro kalibugan ang nasa ulo. Puro nalandibog ang pinaiiral. Araw-araw na lamang naririnig, nakikita ng aking mata at tainga ang mga walang kamuwang-muwang na biktima. Ang kanyang pagtangis dahil sa kanyang nawarak na dignidad. Ang rumaragasang dugo mula sa kanyang mga hiyas. Mga sugat, paso ng sigarilyo, panuntok mula sa mapang-abusong. Mga kababaihan, mahina tayo kung kanila'y tingnan. Hindi raw natin kayang makipagsabayan, laging naiiwan, laging naiisahan, laging tinutulungan at kung mapahamak man tayo ang may kasalanan. Di raw nag-iingat sa tinatahak na daanan, sinunggaban, hinubaran, pinagsamantalahan at ang sinasabing dahilan ang mapang-akit naming kasuotan. Hindi namin to kasalanan kung masyado kayong nagpadala sa kalibugan. Binihisan nyo kami na parang manikang laruan at itatapon nyo lang kami pagkatapos nyong hubaran. Palagi ang napapansin itong kanilang mga galaw, maging sa paggamit ng palikuran.
Lagi kayong may bulyaw. Undoy, lubha yatang mapanlinlang, sapagkat hanggang ngayon sa amin ay may lumalapastangan. Sa maikling kasuotan, gagawan kami ng kahalayan. Pagkatapos nga'y sisisihin kami ang may kasalanan. Sa ating bayay, kayamanan ng tao'y makapag-aral, habang sa ibang bansa, sa kababaihan ito'y ipinagbabawal. Kay dami ng nagbuwis buhay sa taglay nilang kasarian, dahil sa galit na di maunawaan kung ano ang pinanggagalingan. Bakit? Bakit di nyo magawan kami pagbigyan? Karapatang makasal inyo sanang hayaan. Kay simple lamang ng gusto ng karamihan ang pagkakapantay-pantay ng turing bilang mamamayan. Mga taong dapat nyo ring ituring. Huwag nyo kaming alipustahin at husgahan. Mga kalalakihan sa gawaing hanap buhay nakasalalay, kaya't ngayong nasa tahanan ay inyong pinagtatawanan? Wala bang karapatan sa gawaing pangkababaihan, gayong hangad lamang ay pampamilyang kabutihan? Nais lamang nilang makapagbigay saya, pagtawanan nyo man ito'y para sa pamilya. Ang sakit sa puso na maranasan ito ng kapwa babae ko. Ano na ang nangyayari sa ating mundong ginagalawan na tila ba'y puro na lamang pighati at diskriminasyon ang nararanasan? Pagdating sa larangan ng edukasyon, diskriminasyon pa rin ang sasalubong. Sa pagsusuot ng uniforme ng mga bakla at tomboy ay inyong pilit na hinuhusgahan. Hindi ba pwedeng hayaan nyo na lamang? Sa pagpili ng mga strand ay inyo ring pipigilan. Kesyo hindi ka bagay dyan, babae ka, pang lalaki lang yan. Di mo kaya at wala kang ibubuga. Oo, iba ang kasarian ko, ngunit walang humpay kung husgahan mo ang kaibuturan ng pagkatao ko. Mga kababaihan sa tahanan, laging bukang bibig ng kalalakihan na pasarap buhay lamang. Hindi nyo ba nakikita ang aming sakripisyo at paghihirap? Ang mga mata nyo'y balot na ng panghuhusga. Oo, kami pang tahanan lamang, ngunit may kakayahan, talino na lagi niyong kaagapay sa buhay. Bakla, bayot, salot, yan ang mga salita mula sa mga taong mapanghusga. Kay sakit isipin na karamihan sa mga nagbibitiw ng salitang ito'y kapamilya mo. Kay simple lamang ang kanilang hiling ay yun ay inyong tanggapin. Puro kasarian na lang ang inyong basihan. Ilang pasakit pa ba ang kailangan sapitin? Hindi ba kayo titigil sa pang-aalipusta at panghuhusga? Pagdating sa palikuran, lagi kayong may basihan na para sa babae ay sa babae lamang at ang lalaki ay sa lalaki lamang. Alam kong bawal ito, ngunit walang kalabisan kung ako'y inyong husgahan. Maraming trabaho ang nakalaan para sa bawat isa. Huwag mong diktahan at bigyan ng batayan. Kasarian yan ang laging basihan. Pantay-pantay lamang tayo. May kakayaan at may kahinaan. Sa mga komedyante sa telebisyon, nais lamang nilang magbigay saya, ngunit grabe kayong maghahusga. Pagtawanan nyo man sila, hindi alintana sa kanilang mata, dahil ito'y ikabubuhay ng kanilang pamilya. Respeto at pagtanggap ang kailangan nila, hindi ang pang-aalipusta. Tigil na ang karahasan at diskriminasyon. Pwede bang kapayapaan na lamang ang maging hangarin ng bawat isa? Lagit-lagi mong pagkakatandaan
na anuman ang iyong kasarian, estado o pananaw, pantay-pantay lamang tayo. Iba man ang kasarian, ngunit pagdating sa larangan ng kakayahan, ay kaya mo at kakayanin rin ang lahat.